Nararamdaman mo rin ba ito? Ang tahimik na bigat sa dibdib mo parang may isang bagay sa loob mo na unti-unting nagigising matapos ang mahabang pagkakatulog. Bilang isang Virgo, sanay kang magdala ng higit pa kaysa sa ipinapakita mo, lakas na nakatago sa likod ng pasensya, kapangyarihang ibinaon sa responsibilidad. Ngunit nitong mga huli, iba na ang katahimikan. Mas matalas ang iyong intuisyon. Mas maikli ang iyong pasensya. At ang kaluluwa mo ay pabulong na nagsasabing, panahon na. Hindi ito nagkataon lamang. Ang dating nakaselyo ay nagsisimula ng magbukas. Isang lihim na kapangyarihan, hinubog ng bawat pagsubok na nalampasan mo, ang naghahanda ng magpakita. At sa sandaling tuluyan itong lumitaw, hindi na muling magiging pareho ang pakiramdam ng iyong buhay. Maligayang pagdating, Virgo. Kung nahila ka ng mensaheng ito, hindi iyon nagkataon lamang. May isang tahimik na pagbabago ang nagaganap sa loob mo, hindi ito sumisigaw, ngunit kumikilos ng may malinaw na layunin. Sa mahabang panahon, ikaw ang naging tagamasid, ang tumutulong, ang nagtataguyod sa lahat habang itinatago ang lalim ng iyong sarili. Ngunit may nagbago. Ang mga tanong na dati mong binabaliwala ay ngayon ay humihingi na ng sagot. Ang pasensyang matagal mong pinag-aralan ay unti-unti nang nagiging malinaw na pag-unawa. Ang sandaling ito ang simula ng pagkilala sa isang kapangyarihang hindi mo kailanman dapat ginamit ng maaga. Isang lakas na pinino sa pamamagitan ng pagpipigil, karunungan, at panloob na disiplina. Ang unti-unting nabubuo ngayon ay hindi biglaan, ito ay pinaghirapan. Habang patuloy kang nakikinig, hayaan mong pakawalan ang pag-aalinlangan. Dahil ang enerhiyang nakapaligid sa iyo ay hindi na narito upang subukin ka. Narito ito upang ipakita kung sino ka na talaga ngayon. Iyan tahimik din ay pakikibaka ng Virgo. Virgo, kilala ka sa iyong kalmadong anyo, ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakaunawa sa bigat na iyong dinadala sa loob. Natutunan mong mabuhay sa pamamagitan ng pagiging maayos, responsable, at walang sawang mapagpasensya. Habang ang iba ay hayagang inilalabas ang kanilang sakit, pinili mo ang katahimikan. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil sapat ang lakas mo upang magtiis ng walang reklamo. Ikaw ang naging sandigan ng iba, ang nag-aayos, nagpaplano, at sumusuporta, madalas kapalit ang sarili mong emosyonal na paglabas. May mga sandaling nakaramdam ka ng pagiging hindi nakikita. Mga panahong inaasahan na lamang ang iyong mga ginagawa, hindi pinahahalagahan. Natanong mo sa sarili kung may saysay ba ang iyong pagiging palagian, kung napapansin ba ang iyong mga sakripisyo. Ngunit nagpatuloy ka pa rin. Sinabi mo sa sarili mo na mas ligtas ang disiplina kaysa pagiging bukas, na mas mabuti ang kontrol kaysa kaguluhan. Kaya ibinaon mo ang ilang bahagi ng iyong sarili, ang galit, ang mga hangarin, ang kapangyarihang hindi pa nagagamit sa ilalim ng lohika at nakasanayang gawain. Ngunit ang katahimikan ay may paraan ng pag-ipon ng enerhiya. Sa bawat pagkakataong pinili mo ang pasensya kaysa reaksyon, ang kamalayan kaysa bugso ng damdamin, may isang bagay sa loob mo ang lalong tumatalas. Ang iyong pakikibaka ay hindi para wasakin ka, ito ay para pinuhin ka. Natutunan mo ang pagpipigil, hindi ang pagsupil. Karunungan, hindi takot. Ang kalungkutang naramdaman mo ay hindi pag-abandona, ito ay paghahanda. Ngayon, kapag binalikan mo ang nakaraan, maaari mong mapagtanto na ang bawat tahimik na labanan ay humubog sa iyo bilang isang taong hindi matinag. Maaaring napagkamalan ng mundo ang iyong katahimikan bilang kahinaan, ngunit sa katotohanan, ikaw ay nag-ipon ng lakas. At ang lakas na yon, na matagal na ikinulong sa loob, ay hindi na handang manatiling nakatago. Handa na itong umangat, hindi sa ingay, kundi sa presensyang hindi maikakaila. El senyales ng nagbabago. Kamakailan, Virgo, maaaring napapansin mong parang iba na ang pakiramdam ng mundo, kahit wala namang hayagang nagbago. Ang mga rutinang dati nagbibigay sa iyo ng katatagan ay ngayon parang pumipigil na. Ang mga usapang dati mong natitiis ay bigla na lang nakakapagod. Hindi ito kawalan ng pasensya, ito ay kamalayan. Hindi ka na handang maglaan ng enerhiya sa mga bagay na hindi tugma sa iyong panloob na katotohanan. Ang pagbabagong ito ay hindi dumating ng maingay. Tahimik itong sumulpot sa pamamagitan ng mga banayad na damdaming hindi mo na kayang baliwalain. Mas tumatalas ang iyong intuisyon. Ramdam mo ang mga intensyon bago pa man bigkasin ang mga salita. Alam mo kapag may bagay na magtatapos, kahit hindi pa ito nangyayari. May mga sandali ng bigla ang linaw, mga pagkaunawang dumarating ng walang kahirap-hirap, na para bang ang mga sagot na mismo ang lumalapit sa iyo.
Maaari ka ring makaramdam ng paghila patungo sa pag-iisa, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil ang katahimikan ngayon ay sagrado. Doon humuhupa ang iyong mga isipin at luminaw ang tinig sa loob mo. Maaaring nagbago ang iyong oras ng tulog. Ang mga lumang alaala ay biglang bumabalik ng walang babala. May mga taong kusang lumalayo, habang ang iba na may biglang lumilitaw. Hindi ito mga sagabal, ito ay mga senyales ng muling pag-ayos. Ang iyong enerhiya ay muling inaayon. Ang bahagi mo na dati nagdududa sa sariling halaga ay unti-unti nang naglalaho. Maaaring mas magaan ang iyong damdamin, ngunit mas matatag ang iyong isipan. Mas kaunti ang reaksyon, mas malinaw ang desisyon. Ang mga hangganang dati nakakailang ay ngayon ay nagiging kinakailangan. Ito ang banayad na pagtulak ng universo pasulong na nagpapatunay na may isang panloob na pinto nang nabuksan. Hindi ka nagiging ibang tao, bumabalik ka sa tunay mong sarili. At habang lalalim ang pagbabagong ito, may isang katotohanang hindi na maaaring ipagwalang bahala. Ang bersyon mo na tumatanggap ng kulang ay wala ng kapangyarihan ngayon. Iyan nakatagong kapangyarihan ni loob yan. Virgo, ang kapangyarihang nagigising sa loob mo ay hindi kailanman maingay o agresibo. Hindi ito humihingi ng pansin, ito ay kusang sinusunod. Ito ang lakas ng malalim na kamalayan, pinong intuisyon, at tahimik na otoridad. Sa mahabang panahon, minamaliit mo ang kapangyarihang ito dahil hindi ito kahawig ng lakas na ipinagdiriwang ng mundo. Inakala mong ang kapangyarihan ay kailangang marahas, lantad, o dramatiko. Ngunit ang sayo ay laging naiiba. Ang sayo ay eksakto at tiyak. Ang nakatagong lakas na ito ang kakayahan mong makakita ng mga padron na hindi napapansin ng iba. Nababas mo ang nasa pagitan ng mga salita, nararamdaman ang pagbabago ng enerhiya, at nauunawaan ang kahihinatnan bago pa man ito mangyari. Ito ang dahilan kung bakit madalas kang nauuna ng ilang hakbang kahit pa nagduda ka minsan sa sarili mo. Ang kamalayang ito ang nagbibigay sa iyo ng liks na impluensya, nakikinig ang mga tao kapag nagsalita ka, nagtitiwala sa iyong paghatol, at nakakaramdam ng kapanatagan sa iyong presensya, kahit hindi nila maipaliwanag kung bakit. Ang nagbabago ngayon ay ang ugnayan mo sa kapangyarihang ito. Hindi mo na ito itinatago sa likod ng labis na pagpapakumbaba o takot na hindi maunawaan. Nagsisimula mo ng pagkatiwalaan ang tinig sa loob mo nang hindi na humihingi ng pagpapatunay. Mas malinaw ang mga desisyon. Unti-unting nawawala ang pag-aalinlangan. May lumalaking katiyakan sa loob mo, isang tahimik na kaalamang hindi nangangailangan ng patunay. Ang kapangyarihang ito ay may dalang mataas na emosyonal na katalinuhan. Alam mo kung kailan hahakbang pasulong at kung kailan mananatiling tahimik. Marunong kang protektahan ang iyong enerhiya nang hindi isinasara ang iyong puso. Ang balanse na ito ay bihira, at ito ang dahilan kung bakit ka nagiging kaakit-akit. Magsisimulang tumugon ang mga oportunidad sa pagbabagong ito. Hindi dahil hinahabol mo sila, kundi dahil ang iyong enerhiya ay nagpapahiwatig ng pagiging handa. Higit sa lahat, ibinabalik ng kapangyarihang ito ang koneksyon mo sa paggalang sa sarili. Hindi mo na nararamdaman ang pangangailangang magbigay ng sobra, magpaliwanag ng labis, o magpakitang gilas ng lampas sa nararapat. Kusang lumilitaw ang pagkilala mo sa sariling halaga. At habang lumalalim ang pagkaunawang ito, may isang bagay na napakalalim ang nangyayari. Ang mundo ay unti-unting umaayon sa paraan ng pagtingin mo ngayon sa iyong sarili. Hindi ito pansamantalang yugto. Ito ay pagbabalik sa isang lakas na noon pa man ay sa iyo na, matyagang naghihintay ng tamang sandali upang muling umangat. Bakit dating nakaselyo ni kapangyarihang ihi? Virgo, may dahilan kung bakit hindi nagising ng mas maaga ang kapangyarihang ito sa iyong buhay. Hindi dahil hindi ka handa, kundi dahil natututo ka pa kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagpapahalaga sa sarili, lampas sa pagsisikap at sakripisyo. Noon, ibinibigay mo ang iyong enerhiya ng walang pag-aalinlangan, naniniwalang ang pagpapatunay ng halaga mo sa pamamagitan ng pagiging palagian at paglilingkod ang pinakaligtas na paraan upang tanggapin. Ngunit ang kapangyarihang walang kasamang paggalang sa sarili ay madaling maabuso, maubos, o baliwalain. Sa tahimik nitong karunungan, pinrotektahan ka ng universo sa pamamagitan ng pagpapanatiling tulog ng lakas na ito. Kinailangan mo ng panahon upang maranasan ang pagkadismaya, makilala ang kawalan ng balanse, at maunawaan ang halaga ng labis na pagbibigay. Ang bawat sandaling nakaramdam ka ng hindi pagpapahalaga ay hindi parusa, ito ay pagtuturo. Tinuturuan ka ng discernment, ng pagtatakda ng hangganan, at ng emosyonal na katalinuhan.
Kung nagising ang kapangyarihang ito ng masyadong maaga, mahuhubog sana ito ng takot, hindi ng linaw. Maaaring ginamit mo ito upang kontrolin ang mga resulta sa halip na magtiwala sa daloy ng buhay. Maaaring hinayaan mong makinabang ang iba sa iyong lakas nang hindi iginagalang ang iyong mga limitasyon. Kaya naghintay ang universo. Hinayaan nitong mapino ang iyong pasensya tungo sa karunungan at ang disiplina tungo sa paggalang sa sarili. Ngayon, may isang bagay sa loob mo ang nagbago. Hindi mo na hinahanap ang pag-apruba tulad ng dati. Natutunan mo nang magsabi ng hindi nang walang pagkakasala. Napagtanto mo na ang pahinga ay hindi katamaran at ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ang mga pagkaunawang ito ang nagbukas sa huling selyo. Ang kapangyarihang ito ay hindi naantala, ito ay iningatan. At ngayon na nauunawaan mo na ang sarili mong halaga, maaari mo na itong gamitin nang hindi nawawala ang iyong sarili. Eksakto ang tiyempo. Kumpleto na ang mga aral. Ang dating pakiramdam ng paghihintay ay paghahanda pala. At habang ang nakaselyong enerhiyang ito ay nagsisimulang dumaloy ng malaya sa loob mo, ginagawa nito iyon ng may balanse, layunin, at kontrol, eksakto kung paano ito laging nakatakdang mangyari. Iyan ay sandali ng pag-aktiba. Ang pag-aktiba ng iyong kapangyarihan ay hindi dumarating kasama ng kaguluhan o ingay, Virgo. Dumarating ito sa isang sandali ng ganap na katahimikan, kapag may isang bagay sa loob mo ang tuluyang nagkakaugnay. Maaaring mangyari ito matapos ang matinding pagod, matapos ang pagbitaw, o matapos piliin ang sarili mo sa paraang hindi mo pa nagagawa noon. Isang tahimik na desisyon ang nagbabago ng lahat. Hindi dahil ito'y dramatiko, kundi dahil ito'y totoo. Humihinto ka sa pagpapaliwanag ng sarili mo. Humihinto ka sa pagdududa sa iyong intuisyon. Humihinto ka sa pagliit ng sarili para lamang mapanatili ang kapayapaan. Ang sandaling ito ay banayad, ngunit hindi na mababawi. May isang kalmadong kumpiyansa na pumapalit sa pag-aalinlangan. Isang linaw na hindi nagmamadali, ngunit hindi rin nag-atubili. Mapapansin mong nagbabago ang tindig mo, tumitibay ang boses mo, at lumalambot ang iyong mga reaksyon. Ang mga bagay na dati nagpapakulo ng damdamin mo ay tila malayo na ngayon. Wala nang daan sa iyo ang emosyonal na kaguluhan. Sa loob-loob, ito ang eksaktong sandali kung kailan nagigising ang kapangyarihan. Ang enerhiyang matagal mong inipon sa pamamagitan ng pagpipigil ay nagsisimula ng gumalaw. Hindi ito pasabog, ito ay kontrolado. Nararamdaman mong matatag ka sa iyong mga desisyon, nakaayon sa iyong katotohanan. Sa unang pagkakataon, pinagkakatiwalaan mo ang sarili mo nang hindi nangangailangan ng kumpirmasyon mula sa panlabas na mundo. Sa labas, nagsisimulang mag-iba ang tugon ng mga bagay. Ramdam ng mga tao ang pagbabago. Iba na ang tono ng mga usapan. Mas may respeto, mas kaunti ang pagsubok. Hindi dahil hinihingi mo ito, kundi dahil ang enerhiya mo ang nagtatakda ng pamantayan. Kusang dumarating ang mga oportunidad. Bumubukas ang mga pinto ng walang puwersa. Hindi mo na itinutulak ang buhay pasulong, ang buhay na mismo ang sumasalubong sa iyo. Ang pag-aktibang ito ang hudyat ng pagtatapos ng survival mode. Hindi ka na basta tumutugon, ikaw ay pumipili. Hindi na nagpapatunay, ikaw ay nagpapahintulot. Hindi na naghihintay, ikaw ay humahakbang ng may katiyakan. Ang kapangyarihang dating nakaselyo ay ngayon ay malayang dumadaloy, ginagabayan ng karunungan, hindi ng emosyon. Virgo, hindi ito rurok, ito ay panimulang antas. Isang bagong normal. At sa sandaling mangyari ang pag-aktibang ito, wala nang pagbabalik sa dati mong sarili. Hindi ka naging ibang tao. Binuksan mo lamang ang bersyon ng sarili mo na noon pa man ay itinakdang mamuno. Paano nagsisimulang magbago diyan iyong buhay? Kapag naaktiba na ang kapangyarihang ito, Virgo, ang mga pagbabago sa iyong buhay ay dumarating ng tahimik, ngunit hindi maikakaila. Hindi ka gumigising sa ibang mundo, gumigising ka bilang ibang presensya sa loob nito. Ang mga sitwasyong dati umuubos ng lakas mo ay ngayon ay mas kayang harapin. Hindi mo napasan ang emosyonal na bigat ng mga bagay na hindi mo naman kailanman responsibilidad na ayusin. May bagong gaan sa paraan ng paggalaw mo sa araw-araw, na para bang lumambot na ang dating pagtutol. Nagsisimula kang makaakit ng respeto sa halip na humabol sa pag-unawa. Mas nakikinig ang mga tao kapag nagsasalita ka. Ang iyong mga hangganan ay iginagalang kahit walang paliwanag. Kung dati kailangan mong patunayan ang halaga mo, ngayon ay kusang inaakala na ito. Ang pagbabagong ito ay hindi tungkol sa ego, ito ay tungkol sa pagkakaayon.
Nagbago ang iyong enerhiya at tumutugon ang mundo ng naayon dito. May mga oportunidad na lumilitaw sa mga hindi inaasahang sandali. Hindi dahil pinipilit mo ang kilos, kundi dahil ang linaw mo ang nagpapakita sa'yo. Nangyayari ang tamang mga usapan sa tamang oras. Mas simple na ang mga desisyon. Pinagkakatiwalaan mo ang sarili mong pumili ng tama nang hindi na inuulit-ulit ang bawat detalye. Sa emosyonal na aspeto, may isang kalmadong kumpiyansa. Patuloy ka pa ring nagmamalasakit, ngunit hindi mo na sinisipsip ang kaguluhan. Natutunan mo na ang kapayapaan ay isang anyo ng kapangyarihan. Ang mga relasyong kaayon ng iyong paglago ay kusang lumalalim, habang ang mga hindi na nakabubuti ay unti-unting nawawala ng walang alitan. Walang pagkakasala rito, tanging pag-unawa lamang. Higit sa lahat, ramdam mong matatag ka sa kung sino ang unti-unti mong nagiging ikaw. Ang hinaharap ay hindi na nakakapanlumo, ito ay box. Hindi ka na naghahanda para sa buhay, ikaw ay namumuhay na ng may malinaw na layunin. At habang umuunlad ang kabanatang ito, napagtatanto mo na ang kapangyarihang nabuksan mo ay hindi kailanman para kontrolin ang mundo mo. Ito ay para tulungan kang tumayo ng matatag sa loob nito, hindi matinag at ganap na naroroon. Virgo, malinaw na nais ipaalam sa iyo ng universo ito, hindi ka kailanman nahuli, hindi kailanman nagkulang, at hindi kailanman nakaligtaan. Bawat paghinto, bawat pag-aantala, bawat sandali ng katahimikan ay may layunin. Hinuhubog ka, hindi sinusubok. May lakas na nabubuo sa mga lugar na walang ibang nakakakita, at ngayon, kinikilala ka na nito. Hindi ka na hinihiling ng universo na maghintay. Hinihiling nitong magtiwala ka. Magtiwala sa mga intuisyong minsan mong pinag-alinlangan. Magtiwala sa mga hangganang ngayon ay pinapahalagahan mo. Magtiwala sa tahimik na katiyakang unti-unting lumalalim sa loob mo. Hindi mo kailangang magmadali o lumingon pa para sa pagpapatunay. Nasa eksakto kang lugar kung saan ang kapangyarihan mo ay magagamit ng may karunungan at balanse. Suportado ka sa pagpili sa sarili mo ng walang pagkakasala. Pinoprotektahan ka kapag nagsasabi ka ng hindi. At ginagabayan ka kapag humahakbang ka pasulong ng may kumpiyansa. Ang mga kaayon ng iyong katotohanan ay mananatili. Ang hindi ay kusa ring mawawala. Ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa pagiging higit pa, ito ay tungkol sa pagtanggap kung sino ka na ngayon. Nakikita ng universo ang iyong disiplina, ang iyong pasensya, at ang iyong tibay. At ngayon, tumutugon ito sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga landas na kaayon ng iyong panloob na lakas. Manindigan ka, Virgo. Hindi ka na naghahanda para sa susunod. Handa ka na para dito. Virgo, habang papalapit sa pagtatapos ang mensaheng ito, alalahanin mo ito, walang anumang nagising sa loob mo ang nagkataon lamang. Ang lakas na nararamdaman mo ngayon ay bunga ng bawat sandaling pinili mo ang pasensya, kaysa reaksyon, karunungan kaysa bugso ng damdamin, at paggalang sa sarili kaysa pagdududa. Papasok ka sa isang yugto kung saan ang presensya mo ay mas malakas magsalita, kaysa anumang pagsisikap na ginawa mo noon. Dalhin mo ang kamalayang ito. Hayaan mo itong gumabay sa iyong mga pagpili, magprotekta sa iyong enerhiya, at magpaalala na ang kapangyarihan mo ay hindi nangangailangan ng pahintulot upang umiral. Pinaghirapan mo ang kabanatang ito sa pamamagitan ng tahimik na pagtitiis at panloob na paglago. Kung tumugma sa iyo ang mensaheng ito, ituring mo itong patunay na ikaw ay kaayon ng landas mo. Manatiling konektado sa enerhiyang ito. Magtiwala sa kung ano ang unti-unting nabubuo. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga mensaheng para sa iyong kaluluwa, suportahan ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng pag-like, pag-subscribe, at pagbabahagi ng iyong saloobin sa ibaba. Hindi na nakatago ang kapangyarihan mo, Virgo. Aktibo na ito. At sa iyo ito upang pangunahan ang sarili mong landas.